Matapos po ang 7 linggong consolidation or 7-week consolidation, or ito po yung panahon kung saan halos walang malakas na galaw ang presyo, ay sumabog itong si Pi Network na may 16% na rally sa loob lamang ng isang araw. Ayan, laki po niyan, 16%. Kaya si Picoin ay ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa eksena. Pero ang tanong ay tuloy-tuloy na kaya ito? Posible na bang maabot ni Picoin ang presyong $1? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng breakout na ito. Kung ano po ang mga technical pattern na nagpapahiwatig ng patuloy na pagtaas, at syempre ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito kay Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin na pag-usapan ang tungkol po sa tinatawag na falling wedge breakout ni Picoin. Kaya alaman po natin kung ano po ang ibig sabihin nito. Ayan, meron po silang ibinahaging chart dito ni Pi Network kung saan ay isa po itong 4-hour chart. Ayan, 4-hour chart time frame at mula po ito sa datos ni OKX. Kaya ayan, nakikita po natin dito na may dalawang pababang linya. Ayan, dotted lines. At yan po yung bumubuo sa falling wedge breakout na pattern. Yan, isa po itong technical pattern na parang trap na unti-unting lumiliit sa kanyang dulo. Karaniwan kapag nakita natin ang ganitong pattern sa chart, nangangahulugan ito na humihina na ang mga bear o ang mga nagbebenta. At kapag nabasag po ang upper resistance ng wedge, ito po ang senyales na muling pumapasok ang mga bull o mga buyer sa market. At ito nga mismo ang nangyari kay Picoin. Mula po sa presyong 0.47, biglang tumalon si Pi ng hanggang 0.62. At ito'y hindi lang basta galaw. Ito ay isang decisive breakout sa taas ng falling wedge pattern na hinintay ng maraming traders. Ang ganito pong klaseng breakout ay nagbibigay ng posibilidad na 30% na pag-akyat sa presyo. Base po sa taas ng wedge pattern, kung magtutuloy-tuloy ang galaw, ay possible raw na maabot ni Picoin ang presyong 0.78. Ayan. Ngayon, ang sunod naman po nating pag-usapan ay ang tinatawag na round bottom. Ayan, ang nakikita po nating chart dito ay ang 4-hour chart time frame pa rin nitong si Pi Network. Yan, mula ito sa datos ni OKX. Kaya, ayan, bakit po ito isang malakas na sinyales ng reversal? Yan, ang round bottom na ito. Ayan, bukod po sa falling wedge, ayan, ang isa pang pattern na nagpapalakas sa rally na ito ay ang round bottom na ito. Sa madaling paliwanag, ito po ay isang pattern na parang letter U na madalas makita kapag ang market ay unti-unting bumabalik mula sa matagal na downtrend. Sa 4-hour chart, makikita po natin ang rounding bottom pattern kay Pi Network. At tulad po ng falling wedge, na break din ni Picoin ang resistance level nito o ang tinatawag na neckline. Kapag nangyari ito, kadalasang nagkakaroon po ng 28% na dagdag sa presyo. Kaya sa technical analysis, parehong direksyon ang pinapakita ng dalawang pattern. Ibig pong sabihin, hindi ito basta swerte lang or hype. May technical po na basihan ang pag-akyat ni Picoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang RSI indicator dito sa ibaba ng chart dito. Ayan, ang RSI or Relative Strength Index. Ito ay isang indicator na tumutulong na sukatin kung ang isang coin ay overbought o oversold. Dito po sa kaso ni Picoin, ang RSI ay nasa 81 na value. At ito po ay nangangahulugang sobrang lakas ng momentum ng mga bulls.
Pero mga ka-crypto, hindi ito dahilan para maging kampante. Kapag masyadong mataas po ang RSI, nagkakaroon minsan ng short-term correction. Ibig pong sabihin, posibleng bumaba muna ng bagya si Picoin bago po ulit sumipa pataas. Kaya kung nagbabalak kang pumasok, mag-ingat at iwasan po ang FOMO. Ayan, ito po yung pinaka-interesting na sunod na tanong dito. Pwede na bang maabot ni Pi Network ang presyong $1? Ngayong malinaw na may bullish reversal na nangyayari, natural lang na itanong ng karamihan kung makakaabot na ba sa $1 itong si Picoin. Ayon sa analysis, kung magpapatuloy po ang buying pressure at walang masyadong profit taking, oo, posible itong mangyari. Pero syempre, maraming bagay pa ang dapat isaalang-alang tulad po ng market sentiment. Kaya maliban po dyan ay mga global conflict gaya po ng nangyayari sa Iran-Israel tension. At syempre, ang aktual po na utility at adoption ni Pi Network sa totoong mundo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Kung ikaw po ay isang Pi holder na matagal nang naghintay, ito na siguro ang inaasam mong pagbangon ni Picoin. Ang breakout na ito ay nagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga nagmina ng Pi gamit ang kanilang cellphone noong mga unang taon ng network. Ngayon, kahit hindi pa listed sa mga major exchanges itong si Pi Network, ang ganitong galaw sa kanyang presyo ay nagpapahiwatig na unti-unti na po siyang pinapansin ng mas maraming tao. Sa mga active trader naman, ang ganito pong setup ay pwedeng maging opportunity. Yan, opportunity para pumasok at kumita. Pero dapat ay meron po tayong sapat na kaalaman sa technical analysis para hindi po tayo mapasama sa mga short-term corrections. Kaya yan, para po sa mga investors naman na naghahanap po ng long-term potential, magandang pag-isipan po natin kung paano po magpuposition habang maaga pa. Kaya tandaan, ang isang asset ay hindi lang nakadepende po sa hype, kundi sa kung paano ito tinatanggap at ginagamit sa totoong mundo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang rally na ito ni Picoin ay isang magandang balita. Pero hindi ito dahilan para maging bulag sa risk. Hindi natin dapat kalimutan na hanggang ngayon wala pa ring full launch or mainnet listing itong si Pi Network sa mga major exchanges. Kaya habang exciting po ang galaw ng presyo, kailangan pa rin nating bantayan ang fundamentals ng project. Pero kung maitutuloy ni Picoin ang ganitong galawan, kung magpapatuloy po ang adoption, maganda ang development ng ecosystem at maayos ang tokenomics. Yan ay posibleng maging isa siya sa mga susunod na matagumpay na crypto projects. Kaya sa ngayon ay obserbahan po natin, huwag po tayong magpadala sa hype at gamitin natin ang utak sa bawat galaw sa crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.